Usap-usapan ngayon ang retirement ng ina ng isang prestigyosong paaralan sa bayan ng Jadi. Paano ba naman? 37 taon siyang nanilbihan bilang guro at head teacher sa paaralang ito. Siya si Rovelyn Miguel Toledo, head teacher 3 ng Jadi National High School. Panganay na anak ni Nathan Miguel at Rogelio Miguel. May bahay ni Engineer James Toledo at biniyayaan ng kaisa-isang anak na si Captain James Toledo. Tubong Solano Nueva Vizcaya at kalaunay na nirahan sa bayan ng Jadi. Siyang kaming magkakapatid. 2 ang namatay, so 7 na lang ang naiwan. Then, nag-transfer yung family namin dito sa Jadi noong 1970s. And dito na ako nag-aral ng elementary. And then, high school sa Solano, St. Louis, Solano, Nueva Vizcaya. Dahil doon, nagtrabaho yung aking auntie na nagpapaaral sa akin. College sa St. Mary's College pa lang noon. St. Mary's University na ngayon. Taong 1986 nang magsimulang manilbihan sa Jadi National High School bilang isang provisional teacher sa panahon ng nooy punong guro Salome de la Cruz. I'm so proud to say na God is good talaga sa akin dahil yung trabaho ang naghanap sa akin. Hindi ako nag-apply kundi nung after graduation, kala ko standby na ako. Pero biglang may kumatok, may nagkuhan sa store ng lola ko noon. Tinanong niya kung nasaan si yung magandang apo ninyo na pag-graduate lang, sabi niya, si Sir Antonio Ambatali. Siya yung inutusan ni Ma'am Salome de la Cruz kasi siya yung principal ng Jadi National High School na tawagin ako. So, yung lola ko naman, stricto yun. Sabi niya, sino yung lalaki na yun? Baka boyfriend mo. Tumatawa lang ako kasi lihim, may boyfriend na ako, hindi ko sinasabi sa kanya. And so, ayun, sabi niya, may sasabihin daw sa'yo. So, sabi ni Sir Antonio Ambatali, pinapatawag ka ni Ma'am Omet, Ma'am Salome de la Cruz. So, nagtaka ako. So, nagbihis ako kaagad and then nag-report ako kay Ma'am Salome. At dahil sa kanyang dedikasyon sa trabaho, na-promote siya bilang Teacher 2 taong 1997 at Teacher 3 naman noong 2005. At noong taong 2012, siya ay na-promote bilang Head Teacher 3 ng parehong paaralang kanyang pinagsilbihan sa loob ng maraming panahon. Sa loob ng 37 taon sa serbisyo, ikinuwento niya ang ilan sa mga mahalagang tungkuling ginampanan niya. Ilan sa mga ito bilang Girl Scout of the Philippines Coordinator, maging SBO advisor ng maraming panahon. Talapagpapanan, may pahinga pagkamkampingan, hindi umuton, tatan. Ay, tayo na nagkampingan yun din. Nagkatuwa di Villaverde, di Sinafal, Escorifang. Hindi ko makalimutan talaga, very, very supportive. Tulakay ko ngayon. May di ko pati tent me kasi. Tulog na ka, ma'am. Very ko talaga suna. Ada pala jeep mi idi. So yung jeep, talagang ako ang mapuno di jeep. Uri lang 54 patigam ko nga Girl Scout. Sa kasalukuyan, hawak niya ang isa sa pinakamatataas na posisyon sa paaralang ito at matapang na gumagabay sa halos 80 empleyado bilang Assistant School Principal Designate. At ang posisyon na ito, handa na niyang ipaubaya.
Sa kanyang pagreretiro, balak niyang tutukan ang kanyang dalawang apo maging ang kanyang kalusugan. Dagdag pa rito ang pangangalaga sa kanyang mga koleksyon ng bugis at pagtatanim ng iba't ibang klase ng gulay. Di rin daw mawawala sa kanyang pagiging buhay retirado ang pangangalaga sa kanyang mga pets na aso at pusa at marami pang iba. Alam mo, hindi naman ako hindi ko linya magnegosyo. Kasi pag nagpapautang ako, hindi ko alam na hihiya na akong maningil. Kaya hindi ko linya talaga ang magnegosyo. Pero gusto ko. Now, ang focus ko na lang ay mga apo ko, magtanim-tanim, alaga ng mga manok, pato, aso, saka yung tanim ng vegetable para hindi na ako bibili sa palengke. Yun ang plan ko. And yun, focus ko yung health ko kasi baka mamaya deadfall na ako for the third time na okay naman. Pero itong isang left na natamaan by stroke. Pero lumalaban pa rin. Sa paglipas ng panahon, ang posisyon ay mananatili. Ngunit tayong mga empleyado ay tumatanda at humihina. Kaya pahalagahan natin ang ating kalusugan at katawan sapagkat ito ang tunay na yaman sa ating paglalakbay.